goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong e-search sa aking channel ang title, The Only Way to Go to Heaven. Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang tungkol sa fear o takot. Bago natin pag-usapan ang kahulugan ng fear sa Biblia, ay pag-usapan muna natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa mga taong walang fear o takot sa Kanya. Ang wastong pagkatakot sa Diyos ay nakalulungkot na kulang na sa karamihan ng mga bahagi ng mundo ngayon. Natutuwa ang mga tao na isipin ang pag-ibig ng Diyos, ang Kanyang kabutihan, biyaya at awa, ngunit, hindi sila komportable sa pag-iisip ng Kanyang dalisay na kabanalan, soberanya, katarungan, mga paghatol at tunay na kahangahangang kapangyarihan. At napakaraming lumikha ng Diyos ayon sa sarili nilang kagustuhan, isang huwad na Diyos, at kinikilala, at pinupuri siya, at sinasabi sa kanilang sarili, na siya ang tunay na Diyos. Ang idolatry, o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ito sa kanilang isipan, ay isang panlilinlang sa sarili at ito ay kadalasang resulta ng mga maling aral. Ang katotohanan, ay nakakatakot ang mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Hebrews 10 verse 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ang kinasihang salita ng Diyos ang Biblia, ay nagbibigay ng isang tumpak na paglalarawan, kung ano ang wastong pagkatakot sa Panginoon. Isang mahabang talaan ang nangyari, nang ang mga tao ay nabigo na igalang, at parangalan ng Diyos, at nabigong maging maingat. Nakikita ng Diyos ang lahat, ang bawat iniisip natin, at tiyak na magbibigay ng matuwid na hustisya, laban sa mga kasalanan na ating nagawa ito man ay panlabas o panloob. Ang pagparusa ng Diyos sa tao ay likas sa Kanya. Siya ay napakamakapangyarihan na walang sinuman sa lupa, o sa langit, ang makakaiwas sa Kanyang tugon sa kanilang kasamaan. Maraming mga tao na itinuturing ang kanilang sarili na mga Kristiyano, ngunit hindi tunay na sumusunod sa Mesaya, at walang pagsusumikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Dalawa lang ang uri ng tao sa mundo, mga kaaway ng Diyos at mga anak ng Diyos. Ang karamihan sa mga tao ay nananatiling mga kaaway ng Diyos at patuloy na nagkakasala laban sa Diyos sa kanilang mga kilos at mga iniisip at kabigwang gawin ang mabuti at tama. Ang bawat kasalanan, ay kasalanan laban sa ating lumikha, higit sa lahat. Ang ikalawang persona ng Trinity na nagkatawang tao at nakilala bilang Mesaya, ang mapagmahal, nagpapagaling, at mapagpakumbaba, ay ang mismong persona na hindi lamang lumikha ng sansinukob mula sa wala, at lumikha kay Adan mula sa alabok ng lupa, ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay lampas sa pangunawa ng tao. Ang Diyos, ang hukom ng buong lupa ay seryoso tungkol sa kasalanan at mga makasalanan. Ilang taon pagkatapos ng baha, muling nagsimula ang sangkatauhan ng mabilis na pagkabulok tungo sa malaking kasamaan at nagtangkang bumuo ng One World Government, o isang pandaigdigang pamahalaan, at isang idolatry religion sa isang lugar na tinawag na Babel, na kalaunan ay kilala bilang Babylon. Muling kumilos ang Diyos na makapangyarihan at sa isang iglap, inalis niya ang iisang wika ng sangkatauhan, ang wika ng daigdig bago ang baha. Hanggang ngayon, nabubuhay tayo na may matinding epekto ng kalituhan ng mga wika at ang pagkalat at pagkakabaha bahagi ang naging resulta nito. Nang maglaon, lubos at kahangahangang winasak ng Diyos ang masa sa Sodoma at Gomora. Ginawa pa niyang pillar of salt ang asawa ni Lot, dahil sa pagsuway sa pagbabalik tanaw sa masamang lungsod na iyon, na tuwirang naglabag sa kanyang utos. Sa mga sumunod na siglo, nagpaulan ang Diyos ng mga salot, malalaking granizo at matinding kidlat upang sirain ang mga kaaway ng Diyos. Inutusan niya ang kanyang pinili na bayan na wasakin ang buong lungsod dahil sa baho ng kanilang kasamaan at pagsamba at paglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Nang ang Mesaya ay dumating sa mundo, ipinakita niya ang kanyang sarili sa kamangha-mangha at dakilang pagpapakumbaba, awa, biyaya, at pagmamahal, ngunit marami pang iba sa kanyang tunay na natura na dapat maunawaan kaysa sa aspetong iyon. Nariyan din ang kanyang kahangahangang kapangyarihan, kadalisayan, katwiran at ganap na katarungan. Kapag siya ay muling bumalik sa lupa, ang tinatawag na Second Coming, hindi na ito magiging tulad ng dati. Ang kanyang buong pagkatao ay mahahayag sa lahat, at siya ay gagamit ng mga makapangyarihang mga anghel upang isagawa ang kanyang paghatol sa lupa.
Sa panahon natin ngayon, lalo na ngayong pandemya ay napakaraming natatakot tungkol sa sakit na kumakalat na COVID, Omicron at iba't ibang mga variant na nakikita nila sa media at mga naririnig nila sa radyo. Ngunit ano nga ba ang fear na sinasabi sa Biblia? Ito ba ay tumutukoy sa pagkatakot sa mga masasamang bagay na dumarating at darating sa atin? Ang salitang fear ay lumitaw sa English translations ng Biblia mga 450 times at may humigit kumulang na 350 naman sa Old Testament. Ang ilan sa mga ito ay partikular na tumutukoy sa fear of God, o kaya naman ay fear of the Lord. Ang katotohanan ito ay naging sanhi ng maraming mga mambabasa, na magtanong, kung bakit napakaraming fear sa Biblia. Ang paglutas ng misteryong ito, ay nangangailangan ng pagtingin sa English translation at sa likod ng wikang Hebreo. Ang fear sa salitang Hebreo ay yira, at mas malawak ang kahulugan kaysa sa salitang Ingles na fear. Sa katunayan, ang salitang fear sa Ingles ay nakatuon sa pagiging takot. Para naman sa mga mananampalataya, ang fear ay kabaliktaran ng pagtitiwala, at kasing kahulugan ng pag-aalala, pangamba, o biglaang pagkatakot. Ngunit ang yira, ay sumasaklaw sa mas malawak na hanay ng mga kahulugan mula sa negatibong pangamba, hanggang sa positibong pagsamba, at malalim na pagrespeto, at mula naman sa banayad na paggalang, hanggang sa malakas na paghanga. Sa katunayan, maraming pagkakataon sa Biblia kung saan ang yira ay hindi tumutukoy sa pagiging takot. Sa halip ang yira ay nagbibigay ng karangalan at paggalang. Halimbawa, sa Leviticus 19 verse 3, inutusan tayong igalang, o yira, ang ating ina at ama. Leviticus 19 verse 3. Ang bawat isa ay gumalang sa kanyang ina at sa kanyang ama, at inyong ingatan ang aking mga Sabbath, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Sa katulad na paraan, sa Leviticus 19 verse 30, ay inutusan tayong sundin ang mga Sabbath ng Diyos at igalang, o yira sa Hebrew ang kanyang santuaryo. Leviticus 19 verse 30. Ipapangilin ninyo ang aking mga Sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuaryo, ako ang Panginoon. Ginagamit din ang yira sa isang malakas at positibong kahulugan sa Proverbs nang ipahayag nito, na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Proverbs 1 verse 7. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Proverbs 9 verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Kahit na ang ganitong uri ng fear ay tumutukoy sa isang mapagpakumbaba na pagrespeto, at pinaghalong takot at pagkamangha, kung mababaw ang pagkaunawa ng isang Kristiyano sa salitang ito, ay may posibilidad na tingnan ito, bilang isang negatibong bagay, at matatakot sa parusang maibibigay sa atin ng Diyos para sa ating mga ginawa. Darating ang panahon, na lahat tayo ay tatayo sa harap ng hukuman ng Diyos, ngunit ang mga kasalanan ay binayaran na ng Mesaya, at hindi na dapat magkaroon pa ng ganitong uri ng pagkatakot. 1 John 4 verse 18. Walang takot sa pag-ibig kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Ang ating takot ay dapat na isang pag-urong bilang pagkilala sa kabanalan ng Diyos, at paglapit na may takot na paghanga at pagsamba. Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi ang pagdanas ng pangamba na nagpaparalisa sa lahat ng pagkilos. Ito ay isang pagsunod at pagsamba, na nagreresulta sa isang pagpayag na gawin, kung ano ang sinabi ng Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na kaalaman at karunungan, ay dumadaloy mula sa pagkatakot o paggalang sa Panginoon. Maliwanag, ang yira ay hindi eksklusibong negatibo. Tulad ng maraming iba pang salitang Hebreo, mayroon itong dalawang talas. Ito ay maaaring maging positibo o negatibo, depende sa konteksto. Ang mga kaaway ng Diyos ay natatakot sa Kanya, ngunit ang Kanyang mga tao, mga mananampalataya, mga tumanggap sa Kanya, ay nagpapakita sa Kanya ng paggalang at pagsamba. Samahan ninyo akong muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at huwag kalimutang mag-like, comment, at share ng ating mga video para mas maraming maabot ng Kanyang salita. Huwag ding kakalimutan na pindutin ang subscribe button sa baba, para lagi kayong updated at ma-notify kayo sa aking mga bagong uploads. Follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Mahafir TV. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.